Ito ang part 1 ng ating recap tungkol sa kwento ng pinakinakatakutan na assassin. May isang matandang lalaki na nagbabantay ng bookstore sa harap ng isang eskwelahan. Ang matandang ito ay si Pedro. Para sa kanya, dito na niya uubusin ang natitirang oras ng kanyang buhay sa isang maliit na bookstore. Nabuhay siya na palaging nasa bingit ng kamatayan. Wala na daw siyang pinagsisihan sa kanyang sarili. Pero napagtanto niya na sa loob ng 60 taon, ni minsan hindi niya nakunan ang sarili ng larawan. Habang nagliligpit ng mga libro, may magandang babae na estudyante na pumasok. Nagtanong ito kung meron bang libro na para sa middle school at para daw sa kapatid niya. Ngumiti naman si Pedro at kinuha ang mga libro. Tinanong ni Pedro kung ang babae ba ay nasa huling taon na niya sa high school dahil napansin ito ang kulay ng name tag ng babae. Alam at pamilyar si Pedro sa mga estudyante ng paaralan sa harap ng kanyang tindahan dahil palagi niya itong inoobserbahan. Binigyan ni Pedro ng maraming bagong libro ang babae. Nagulat ito at sinabi na di niya kayang bilhin ito pero iginiit ni Pedro na hindi niya na daw ito kailangan at alam niya na makakatulong ito sa kapatid ng babae. Nakikita daw niya na mahal ng babae ang kanyang kapatid. Sinabihan niya ang babae na maging mabait at mahalin ang kanyang kapatid ay kung hindi, baka pagsisihan niya ito sa huli. Nalito ang babae sa sinabi ni Pedro. Tumalikod si Pedro para ihanda na ang mga libro. Tinanong ng babae kung may pagsisisi ba si Pedro. Naalala ni Pedro ang isang batang babae na nakidnap at ginamit ito sa kanya para takutin siya. Mukhang ang batang babae sa alaala niya ay kanyang anak. Sinagot niya ang babae na maraming siyang pasisisi pero wala na daw itong magagawa. Habang nakatalikod si Pedro ay sinabihan niya ang babae ulit na mahalin ito nang mabuti ang kanyang kapatid at huwag gumawa ng pagsisihan nito. Sinabihan niya ang babae na umalis na lang ito at nang sa ganon ay di na siya kailangang patayin ni Pedro. Sa simula pa lang ay alam na ni Pedro na ang babae ay assassin. Pamilyar si Pedro sa lahat ng estudyante sa paaralan sa harap ng kanyang tindahan. Nagulat ang babae. Aatakihin na sana niya si Pedro pero bigla siyang kinalibutan. Siya ang may hawak na patalim pero parang siya pa ang mamamatay. Parang leon ang nasa harapan niya na kayang siyang kitilin anumang oras. Alam ni Pedro na galing ang babaeng assassin sa Honor Orphanage, kung saan din siya lumaki. At alam niya din na hindi nagsisinungaling ang babae nang sinabi niya ang tungkol sa kapatid niya. Sinabihan niya ang babae na mukhang may isang bagay na hindi pa natuturo sa kanila. Sa tuwing may volunteer work na nangyayari at kapag ito ay hindi nagtagumpay, may plan B ang Honor Orphanage. Biglang inatake sila ng nakatagong assassin. Niligtas ni Pedro ang babae at sila ay bumagsak. Ang plan B na sinasabi ni Pedro ay kapag hindi nagtagumpay ang babaeng assassin, may nakaabang na iba pang assassin para tapusin ang misyon at iligpit din ang babae. Nagulat ang babae sa ginawang pagligtas sa kanya ni Pedro. Nakita niyang sugatan si Pedro sa tagiliran pero dali-dali itong tumayo at kumuha ng baril pero pagtalikod nito ay na-hostage na ang babae. Binugbog nila si Pedro at dahil sa katandaan nito, hindi na niyang kayang lumaban tulad ng dati. Biglang pumasok sa tindahan ang nag-utos ng pag-assassinate sa kanya, si Octopus, isang informant sa organization ng mga assassin. Sinabi nito na kahit si Pedro na pinakamagaling na killer ay di kayang labanan ang edad at ang cancer. Tinanong ni Pedro kung bakit pa siya kailang patayin gayong nananahimik na ito. Ang sagot ni Octopus ay dahil sa pera niya na 7.6 billion. Ito ang pera na ipon ni Pedro sa career niya at gusto nila itong kunin. Binugbog nila si Pedro pero gumawa ito ng paraan. Nakakuha ito ng flashbang at itinapon sa kalaban. Nakatakas si Pedro pero malubha ang kalagayan niya. Napagtanto niya na hindi na niya kayang lumaban dahil sa sakit at edad. Naalala niya ang mga ginawa niya simula noong bata pa siya. Habang ang ibang mga bata ay nag-aaral ng normal, siya ay natututong pumatay. Napakatinding pagsubok at mga misyon. Naging pinakamagaling na killer siya pero nung dumating ang panahon na tumanda na siya, tinapon na siya ng organisasyon na kanyang buong buhay pinaglingkuran. Habang nasa bingit ng kamatayan, gusto niyang gumanti. Hindi siya maaring mamatay ng ganito. Hindi nila pwede makuha ang pera na buhay niya ang puhunan. Para ito sa anak niya. Sa kabilang banda, sa isang restaurant, sa kusina, nag-uusap ang mga killer na umatake kay Pedro sa bookstore. Mukhang ang restaurant na ito ay kanilang kuta.
Tinitingnan nila ang larawan ni Pedro at hinahamak nila ito at sinasabi na sila ang papatay sa matanda. Biglang may pumasok na isang mas bata at matipunong lalaki. Katulad ang suot nito sa suot ni Pedro sa larawan. Sinabi ng lalaking ito na ang larawang hawak nila ay ang unang larawan na kinuha niya para sa sarili. Ang batang lalaki pala ay si Pedro. Hindi niya din alam ang nangyayari pero sa isip niya ay pinagbigyan siya ulit ng langit at pagkakataon na niyang gumanti. Hinahanap niya si Octopus pero pinagtawanan lang siya ng mga killer at pilit pinapaalis pero nang tumanggi itong umalis ay inatake nila si Pedro at papatayin. Pero hindi nila inaasahan na sobrang lakas nito. Binali niya ang kamay ng isang killer na umatake sa kanya. Ang isa namang lalaki ay may kutsilyo. Sinabi ni Pedro na kung sino man ang nakamaster sa paggamit ng kutsilyo ay third-class killer, ang nakamaster ng lahat ng weapon ay second class. Pero ang nasa first class ay kayang gawing sandata ang kahit ano. Kinuha ni Pedro ang pugitan na sangkap sa pagluluto at ito ang ginawang sandata para labanan ang mga killer. Walang magawa ang mga ito at nabugbog na ng tuluyan. Pinagtatapon sila sa kumukulong sabaw. Hindi sila makapaniwala. Kinuha ni Pedro ang larawan niya na nahulog sa sahig. Napagtanto niya na ito lamang ang litrato niya na meron ng mga kalaban. Ang hinahanap nila na matandang Pedro ay di na nila makikita. Dahil ito ay patay na. Pagkatapos ni Pedro talunin ang mga tao ni Octopus ay nagsimula na itong hanapin ang tao na nag-utos na patayin siya. Pumunta siya sa isang public CR kung saan maraming tao ang nakakita sa kanya. Humarap siya sa salamin at naghubad ng pangitaas na damit. Hindi siya makapaniwala sa nakikita niya sa salamin. Naging matipuno at bata siya ulit. Ang mga sugat ng bala na natamo niya at cancer cells na unti-unting pumapatay sa kanya ay nawala din. Napagtanto niya na hindi na ito panaginip o imagination niya. Totoong naging bata siya, hindi niya rin alam kung ano at bakit ito nangyari sa kanya. Isa lang ang alam niya, hindi na siya makikilala ng mga kalaban niya. At ang mas mahalaga daw, ay kailangan niya na bumili ng damit. Nagkataon na may nakita siyang dalawang mukhang mayaman na mga lalaki na nagyoyosi sa loob ng CR na kung saan dapat bawal ang magyosi. Pinag-uusapan ng mga lalaking ito ang tungkol sa pera. Mukhang ang mga ito ay loan shark, mga nagpapautang na malaki ang interest. Mamahalin ang mga suot nilang damit. Nilapitan sila ni Pedro at Senita. Sinabihan pa sila ni Pedro na mga bata. Nakalimutan pa yata ni Pedro na siya ang naging mas bata. Umalis si Pedro at sinabi na hindi na daw siya mag-aaksaya sa mga taong ganito. Kaya ang gagawin niya ay tatapusin niya ito ng mabilis. Wow! Sinarado at nilock niya ang CR. 3 na lang sila natira sa loob. Ipapakita ni Pedro. Ano ang ipapakita niya sa loob ng CR? Ipapakita niya kung ano ang mangyayari sa mga tao na hindi gumagalang sa nakakatanda. Umalma ang mga gangster sa kanya dahil wala daw galang ito. Sinabi ng mga ito na papatayin lang nila si Pedro. Pero biglang sinuntok ni Pedro sa kaliwang bahagi ng ribcage ang isang lalaki. Aray! Tumulo ang laway nito. Kumuha naman ng patalim ang kasama nito. Isang pocket knife. Sinabihan siya ni Pedro na mali ang pagkakahawak nito at baka siya pa ang maputulan ng daliri dahil sa paghawak nito. Ikinagalit ito ng gangster at inatake si Pedro pero syempre basic lang ito kaya na-counter ito ni Pedro, inatake niya ito sa leeg na akala ng gangster ay tinamaan siya ng pocket knife. LOL! Natakot ang mga ito kay Pedro. Wala silang magawa. Kinuha ni Pedro ang damit ng isang lalaki. Tiningnan niya ang kanyang bank account pero ito ay wala ng laman. Ikinagalit ito ni Pedro, habang naglalakad ay narinig niya ang mga bata na nag-uusap tungkol sa scholarship mula sa Glory Group. Naalala niya na lumaki siya sa isang lugar na kung tawagin ay honor orphanage. Pinapatakbo ito ng isang maliit religious facility. At itong religious facility ay naging malaking sindikato na at napaka-impluensyado sa bansa at sa politika. Ito ang Glory Group. Si Pedro ang isa sa rason kung bakit ito naging matagumpay. Sa mga misyon na napagtagumpayan niya at sa mga katawan ng kanyang mga pinatay ang Negan pundasyon ng organisasyon na ito. Sa kabilang banda, makikita si Octopus na may kinakausap na isang gangster din. Mukhang gusto rin ito patayin ni Octopus. Tumawa ang gangster dahil mag-isa lang daw si Octopus na pumunta. Sinabihan siya ni Octopus na hindi naman ikaw si Pedro kaya walang rason para magdala ito ng ibang kasama. Ang gangster pala ay isang leader ng mercenary group na VACNA, pinakamagaling na civilian military sa kanluran.
Lumabas ang kanyang mga tauhan para patayin si Octopus. Ang hindi nito inaakla ay sobrang lakas pala ni Octopus at may kakayahan nito na paikutin ang katawan at ulo niya ng 360 degrees. Yikes! Ang rank pala ni Octopus ay isang B+ at ang special skill niya ay body flexibility. Siya rin ang #1 Jiu-Jitsu practitioner sa Korea. Walang nagawa ang VAC na mercenary sa kanya at tuluyan niya na itong tinapos. Pagkatapos niya sa Vacan mercenary ay bumalik na ito sa kuta niya at dito niya nadatnan ang mga tauhan niyang walang malay. Walang bakas ng sandata na ginamit at sinirasin ang mga CCTV camera at recording. Isa lang ang sa isip niya na makakagawa nito at ito ay si Pedro. Hindi niya lubos maisip na ang matandang ito ay buhay pa at pumapatay pa ng tao niya. Pero kumpiyansa siya at alam niya na lalabas na ang wanted order galing sa organization para kay Pedro. Sinabihan niya ang batang babae na mag-report kapag may balita na tungkol dito. Napag-isip ng babae na mabait na tao si Pedro at isa pa, niligtas nito ang buhay niya. Nagulat si Octopus na may tao na kumakain sa restaurant niya kahit hindi pa sila bukas. Tinanong nila ito kung ano ang sadya niya at nandito siya. Tinanong nila ito kung may meeting ba sila. Sinagot sila ni Pedro na wala silang meeting pero may meron siyang hinanakit. Tinanong ni Octopus kung tungkol ba sa pera ito at sinagot siya na Pedro na oo at ito ay nagkakahalagang 7.6 billion. Nag-iba ang atmosphere at ang mukha ni Octopus at inutos nito na isara ang lahat ng pinto. Akala ni Octopus na ang lalaki ay may kinalaman kay Pedro pero hindi niya alam na mismong nasa harap niya ay si Pedro. Sinabihan siya ni Octopus na kahit meron o wala man kinalaman ang lalaking ito kay Pedro ay hindi pa rin ito makakalabas ng buhay. Ang isip ni Octopus ay hindi mapakali dahil imposible na malaman ng batang lalaki ang tungkol kay Pedro. Walang naging apprentice si Pedro sa buong career niya. Palagi rin itong mag-isa. Inalok ni Octopus si Pedro ng kondisyon, una sabihin nito kung nasaan ang lokasyon ni Pedro at siya ay papakawala nila. Papatayin nila ito gamit ang pagbaril sa ulo. Sinagot sila ni Pedro na wala siyang gusto sa mga kondisyon nito. Sinabi niya na paano kung dagdag niya ito ng pangatlong kondisyon. At sinabing, ako si Pedro at ako ang pumatay sa mga tao mo. Hindi makapaniwala si Octopus at parang napaikan pa sa sinabi ni Pedro. Para sa kanya, mas nakakabahala na hindi si Pedro ang pumatay sa mga tao niya. Pero tinanong niya ulit ang batang lalaki kung ano ang kinalaman niya kay Pedro. Ang mga kasama ni Octopus ay naghahanda na para atakihin si Pedro. Tinanong sila ni Pedro kung gusto talaga nila malaman, at sinabi nito na malalaman lang nila kapag sinubukan nila itong patayin ang batang lalaki. Nang babarilin na ng waiter si Pedro ay biglang lumipad ang chopstick at tumama ito sa leeg ng waiter at sa mismong vital point pa. Hindi makapaniwala ang batang babae sa ginawa niya. Kahit magkapareho lang sila ng edad ay hindi niya ito kayang gawin. Kahit maghanap sila sa buong bansa ay wala daw makakagawa nito. Napahanga si Octopus, at nag-offer ito sa lalaki na sumali sa grupo niya pero bigla niya na lang itong pinagbabaril si Pedro. Tinamba ni Pedro ang lamesa at nagtago na siya ding ikinatuwa ni Octopus dahil para sa kanya ito ay maling galaw. Hindi daw ito isang pelikula at hindi daw epektibo ang pagtago sa lamesa dahil tatagos ang bala. Damanak ang pulang likido sa sahig. Akala ni Octopus ay tinamaan na ang lalaki pero nang tangkain na niya itong atakihin sa likod ng lamesa ay wala na ito doon at ang pulang likido ay hindi dugo kundi chili sauce lamang. Hindi niya ito mahanap. Nagulat siya nang nasa itaas na niya pala ito. Biglang binugahan siya ni Pedro ng chili sauce sa mukha. Binugbog siya ni Pedro na parang walang bukas. Hindi makapaniwala si Octopus na bata ang kanyang kalaban. Inikat ni Pedro ang ulo ng kalaban at bigla na itong bumagsak. Pero alam naman natin na kayang ikutin ni Octopus ang kanyang ulo kaya ito ay nagpanggap lang na patay at aatakihin ng surprise si Pedro. Ito ang tinatawag na do or die tactic na naalala niya nang siya ay nasa training pa. Kapag pinakita na ng kalaban ang kanyang likuran sa pag-aakalang panalo na ito, ay ito ang pagkakataon na umatake. Na-master ni Octopus ang ganitong tactic kaya kumpiyansa siya na magagawa na ito laban sa isang bata. Tumalikod nga si Pedro. Biglang hinawakan ni Octopus ang paa ng lalaki sa kanyang harapan at tinangkang e-grapple ito gamit ang kanyang pambihirang skill sa Jiu-Jitsu. Namilipit sa sakit ang lalaki. Pero, laking gulat niya na ang kanyang inatake ay hindi pala si Pedro kundi ang waiter. At si Pedro ay nasa likuran niya.
Hindi siya makapaniwala, hindi pa siya nagkakamali sa ataking ito. Paano napunta sa pwesto na iyon ang waiter? Mga tanong na di niya masagot. Nang maisip ni Octopus na wala siyang pag-asa, tinangka niya na kausapin si Pedro. Ibibigay daw niya ang babae sa kanya at pwede daw niya gawin ang kahit ano sa babae. Ayaw ng babae pero wala itong magawa. Sa hindi inaasahan ay pumayag si Pedro. Akala ni Octopus ay tapos na ang lahat at makakatakas na siya ay bigla siyang tumalikod at tumakbo. Sinabi na Pedro ang mga katagang do or die tactic. Nagulat si Octopus dito. Sinabi ni Pedro na ang pagtalikod sa kalaban sa pag-aakalang panalo na ito ay isang malaking pagkakamali. Naalala ulit ni Octopus ang panahon na nag-training sila. Ang taong nagturo sa kanila nito ay walang iba kundi si Pedro. Ang number 1 disciple. Tinanong siya ni Pedro kung naalala niya ba ang turo sa kanila nito noon. Wala nang magawa si Octopus at sinabing, ang lahat na taong nakakilala kung sino si Pedro ay hindi na nabuhay. Bingo! Sagot ni Pedro. At tinapos na ni Pedro si Octopus. Binali niya ang katawan nito. Sa kabilang dako, sa isa sa pinakamatataas na gusali sa syudad, may lalaking malaki ang katawan at may tattoo sa likod na babae. Mukhang ito ay isang disciple din. May lalaking nagre-report sa kanya tungkol sa nangyari sa restaurant na hideout ni Octopus. Walang traces na nakita. Namangha ang lalaking may tattoo sa likod. Akala niya ang may gawa nito ay matandang Pedro na may bounty na 7.6 billion. At sa puntong ito, iniutos nito sa buong Glory Group ang National Hunt para patayin si Pedro. At sa isang iglap, ginawa ng advertisement ito ng Glory Group na may mukha ng matandang Pedro. Ang hindi nila alam ay iba na ang mukha nito. Ang sa isip ni Pedro ay hindi na nila kailangan pang hanapin ito. Dahil siya mismo ang pupunta sa kanila. Sino kaya ang misteryosong lalaki na may malaking tattoo sa likod? Matapos niya talunin ng isa lamang sa mga mahihinang miyembro ng organization ay napag-isip niya na kailangan niya ng mas matibay na plano at suporta para talunin ang Glory Group. May isang tao lamang na nasa isip niya na pwedeng makatulong. Pero hindi komportable si Pedro sa taong ito, gayunpaman ay pinuntahan pa rin ito ni Pedro. Sa isang lugar makikita na may lumang CR. Binuksan ni Pedro ang pinto at sumalubong sa kanya ang mga homeless na mga tao na nakikitulog sa loob. Pumunta si Pedro sa pader at parang may hinahanap at kinakapa. May pinindot siya at biglang may bumukas sa pader. May lagusan papuntang underground. Pumasok siya dito at bumungad sa kanya ang napakasosyal na lugar. Wala pa rin daw itong pinag bago puwera lang sa pintura. Biglang may tumutok ng matalim na bagay sa kanyang leeg. Isang bulag pero maganda at sexy na babae. May kasama itong mabangis na aso. Sinabihan siya ng babae na tahimik ang nakalipas na mga araw pero parang may ililigpit na naman siyang katawan sa pagkakataong ito. Inamoy siya ng babae. Walang amoy ng alkohol, bata, at hindi siya galing sa malapit lang. Higit sa lahat ay matindi ang bloodthirst ng lalaking ito para sa simpleng magnanakaw lang. Akala ng babae ay galing sa Glory ang lalaking ito kaya bigla niya itong inatake. Mabilis lang na iniwasan ito ni Pedro. Magaling ang babae pero mas magaling si Pedro. Napabilib ang babae at sinabing may mga magagaling pala na killer na kasing galing ng lalaking nasa harap niya na kayang ipadala ang Glory Group. Na-corner ni Pedro ang bulag na babae pero tinawag ng babae ang mabangis na aso na si Alexander. Akala ng babae ay kakagatin na nito ang lalaki pero biglang naging maamo ito. Kilala pala ng aso si Pedro, nagulat ang bulag na babae. Pagkatapos nito ay nag-usap na sila ni Pedro at hindi siya makapaniwala. Hinawakan niya ang mukha ni Pedro at ito nga ay bumata. Gusto rin bumata ng babae kaya tinanong niya kay Pedro kung paano ito namatay. Pero naging seryoso ang usapan nila at ibinahagi ni Pedro na kakalabanin niya ang Glory ng mag-isa. Kailangan niya pumasok sa mata ng bagyo. At ang paraan lamang ay maging killer siya ulit at sumali sa organisasyon. Naintindihan ng babae ang plano ni Pedro. At sinabi nita na wala nang makakakilala sa kanya. Habang hinahanap nila si Pedro ay wala silang kaalam-alam na si Pedro ay nasa harapan lang pala nila. Pero sinabi ng babae na para maging killer ng organization ay dapat galing ito sa Honor Orphanage. Sinabi ni Pedro na may isa pang paraan. At ito ay ang pumasok sa Divine Honor High School. Pumasok nga si Pedro at maraming mga babae ang namangha sa kanya. May mga lumalapit para makipagkilala pero hindi simp si Pedro.
Ang Divine Honor High School ay mukha lamang ordinaryo na high school pero ang purpose nito ay magpalaki at mag-train ng mga killer. Meron silang pinapatakbo na sikretong class. Ito ang killer class. Kailangan ni Pedro makapasok sa class na ito para maging isang killer ng Glory Group. At dahil nga kumukuha lang ang killer class na ito galing sa Honor Orphanage, imposible pa na makapasok si Pedro dito. Hindi alam ng bulag na babae na may isa pang paraan para makapasok dito at ito ay ang kunin ng atensyon ng mga instructor. At yun nga ang ginawa ni Pedro, sa gymnasium kung saan ay mayroong program na nakahanda para sa isang awarding ceremony. Ay umakyat si Pedro sa entablado at nagpakilala. Siya raw ay mahilig sa pakikipag-away at magaling daw siya dito, at higit sa lahat ay isa daw siyang killer. Marami ang nagulat lalo na ang mga miyembro ng killer class. Hindi makapaniwala ang mga ordinaryong estudyante lamang. Pati ang bulag na babae na nakikinig lang sa remote device na naka-install kay Pedro. Dinugtungan pa ni Pedro na hindi lamang isang magaling na killer kung hindi ay gusto niya maging killer na magaling sa pag-aaral, at yun na nga ang nangyari, nakuha niya ang atensyon ng mga tao. May lumapit na malaking lalaki sa kanya. Tinanong siya kung inakit daw ba nito si Jean, hindi alam ni Pedro ang pinagsasabi ng malaking lalaki. Ang malaking lalaking ito ay si Jiang Yisel at isa lamang ang babaeng gusto nito at ito ay si Jean. Nagde-date na ang mga ito sa loob ng 22 days. Pero sa pagkakataong ito, nabihag ni Pedro ang girlfriend niya kaya galit na galit si Yisel. Sinontak ni Yisel si Pedro. Sikat si Yisel sa Mapo District dahil sa kanyang napakalakas na kamao, marami ang takot sa kanya at ayaw lumaban. Pero sa pagkakataon nito ay natakot at nakaramdam siya ng near-death experience sa aura ni Pedro. Akala niya ay katapusan niya na pero pinitik lang ni Pedro ang noo niya. Biglang lumapit ang isang guro para awatin sila at kinuha nito si Pedro at kailangang kausapin. Pinag-uusapan na nga si Pedro ng mga taga-killer class. May mga plano ang mga ito. Susubukan nilang patayin si Pedro. Sa killer class din pala ay nandoon ang batang babae na kasama ni Octopus. Ang babaeng nagtangkang pumatay kay Pedro sa bookstore. Siya si Lee Yuna. Alam ni Yuna ang plano nito at ito ay ang pabagsakin ng Glory. Sa isang banda, habang nasa noon break ang mga estudyante ay kumakain ng pananghalian si Yuna. Nilapitan siya ni Pedro at siya ay nagulat. Tinanong nito si Pedro kung bakit nandito siya at sinabi lang ni Pedro na gusto niya magtago dahil marami ang sumasnad sa kanya. Tinanong din siya ni Pedro kung bakit siya nandito at sinagot niya na wala daw itong ganang kumain pero kabaligtaran ito dahil sobrang daming pagkain ang nasa tray niya. Naalala ni Yuna na binalaan siya ni Pedro at inutusan na sabihin sa Glory, na ang matandang Pedro ang may gawa ng pagpatay kay Octopus at sa mga tao nito. Ito rin daw ang paraan para makaligtas si Yuna. Sinabi ni Yuna na ginawa na niya ang pinag-uutos nito kaya bakit pa niya daw hinanap si Yuna. Sinabi ni Pedro na hindi naman siya ang sadya nito kung hindi may iba siyang binabalak. Inalok ni Pedro si Yuna na makipagtulungan pero tumanggi si Yuna at wala daw itong dahilan para tulungan si Pedro. Wala daw magagawa ang baguhan at ang batang katulad niya sa loob ng paaralan na ito. Umalis na si Yuna dahil ayaw na niya madamay. Nang papaalis na si Yuna ay tinawag ito ni Pedro sa kanyang kumpletong pangalan na Lee Yuna. Nagulat siya dahil alam ni Pedro ang pangalan nito. Tumalikod siya at wala na si Pedro. Nag-umpisa nang magpapansin si Pedro sa paaralan. Sumali siya sa track and field and nanalo ng walang hirap. Magaling din ang mga mata nito at number 1 sa eye test. Magaling din ito sa paghawak ng patalim. Sa likod naman ng paaralan malapit sa basurahan ay mayroong mga estudyante na naninigarilyo at sinita ito ng isang guro pero wala itong magawa dahil malalakas ang mga estudyanteng ito at malalaki. Kahit anong galit nito sa mga estudyante ay hindi siya pinakinggan at sinuntok pa siya, bumagsak ito sa mga basurang gamit, binalaan pa nila ang guro na kakasuhan ito ng student abuse at masususpende ang license nito. Bigla naman dumating si Pedro para magtapon ng basura at nakita ito. Tinanong niya kung sinuntok ba nila ang teacher, hindi nila gusto ang tono ng tanong ni Pedro at sinagot nila ito na oo, sinuntok nga nila ito, at ano ang gagawin nito kung sinuntok nga nila. Umalis na lang daw ito. Sinagot sila ni Pedro na paano kung ayaw makinig nito sa kanila. Dinuraan nila si Pedro at tinawanan. Biglang sinuntok ng isang lalaki si Pedro pero nakailag ito ng sobrang bilis. Dinakma ito ni Pedro sa bandang leeg at pinatid. Bagsak ang lalaki ng walang hirap.
Ang isang lalaki naman ay akmang hahampasin ng brick si Pedro sa likod. Sinuntok lang ito ni Pedro at nabasag. Wala silang magawa. Humingi ng payumanhin ang mga estudyanteng ito kay Pedro at sa guro. Umalis na ang mga estudyanteng ito at tinanong ni Pedro kung okay lang ba ang teacher. Pinagalitan pa rin siya ng teacher dahil nakipag-away pa rin ito sa loob ng paaralan at sa harap pa niya. Di ito pinansin ni Pedro at pinulot lamang ang cellphone na naiwan ng mga estudyante. Biglang inatake ng teacher si Pedro. Sinipa niya ito pero sinanggalang ito ni Pedro. Sinabi ng guro na accurate ang pag-judge niya sa mga tao at alam niya na magaling si Pedro. Tinanong siya ni Pedro kung ano ba ang pinagsasabi nito. Sinabi ng teacher na magaling siyang makipaglaban at ebidensya dito ay hindi umano natapon ang kape nito habang nakikipaglaban kanina. Tinanong niya si Pedro kung bakit siya umaral makipaglaban. Isa lang ang sagot ni Pedro at ito ay gusto niya gumanti. Pero hindi alam ng guro na sila ang paghihigantihan ni Pedro. At doon na inalok ng guro si Pedro na sumali sa isang volunteering work. Hindi niya alam na ito ang pinakahihintay ni Pedro na pagkakataon. Ang teacher pala ay ang instructor sa killer class at ito din ang scout ng mga potential killer. Inoobserbahan na niya si Pedro simula nang magpakilala ito. At sa pagkakataong yun ay dinala niya si Pedro sa killer class. Ano kaya ang maabuti ni Pedro sa loob ng killer class? Masisimulan na niya kaya ang plano niya at sino-sino ang mga taong makakasama niya. Dinala na nga ng killer instructor sa killer class kung saan nandoon ang lahat na prospect ng Glory Group na maging isang professional killer. Pagpasok niya ay nagulat siya. Ito pala ang lugar kung saan nagde-develop ng killer. Alam naman natin na si Pedro ay hindi dumaan dito. Si Pedro ay produkto ng matinding training camp sa Honor Orphanage bilang first generation. Halos mga ordinaryong bata lang ang nandoon. Pinakilala na siya ng kanyang instructor sa mga magiging kaklase niya. Nagulat si Liuna dahil nakapasok nga si Pedro sa killer class. Nagkatinginan ang dalawa. Akala ni Yuna ay nandito si Pedro para patayin siya. Kinindatan lang siya ni Pedro. Hindi niya maintindihan ang ginawang pagkindat sa kanya ni Pedro. Pagkatapos ipakilala ay bigla naman nilapitan si Pedro ng dalawang lalaki. Ang mga ito ay mukhang fit at killer ang build ng mga ito. Sinitin nila si Pedro dahil ito nga ay hindi galing sa Honor Orphanage. Paano daw ito pinayagan? Hindi daw maaari na ang isang outsider ay makakapasok lang ng basta-basta sa kanilang class. Magkakaroon daw sila ng welcome party. At ang mga ordinaryong estudyante pala ay mga student killer na tinatago lang ang sabik sa pagpatay. Handa na nila welcome si Pedro. Sinubukan ni Yuna na awatin ang mga estudyante. Hindi dahil takot siya na mamatay si Pedro, pero takot siya na baka maubos ang mga kaklase niya. Hindi siya pinansin ng mga kaklase niya. At yun na nga, inatake na nila ang bagong kaklase nila na hindi nagdadalawang isip. Siyempre, basic lang at sinangga niya lang ito. Patuloy pa rin ang dalawang lalaki sa pagkutsa sa bago nilang kaklase. Hindi daw karapat-dapat si Pedro dahil hindi niya pinagdaanan ang kanilang pinagdaanan. At ang kanilang role model daw ay ang disciple na si Pedro. Hindi nila alam ay ang totoong Pedro, nasa harapan lang nila, lalo silang inasar ni Pedro at sinubukang inisin. Natapos ang laban at makikita na sobrang pagod ng dalawang lalaki. Sa pagmamayabang ay sinabi nila na wala daw magawa ang baguhang estudyante sa kanila dahil umalis daw ito. Pero kabaligtaran lang pala ito dahil makikita na hindi man lang pinagpawisan si Pedro, habang naglalakad ay nakasalubong nito si Yuna. Tinanong siya ni Yuna kung mababa ba ang tingin nito sa killer class. Nakita ni Yuna ang laban niya kanina at hindi daw ito seneryoso at parang hindi niya nga nilagyan ng lakas ang mga kamao nito habang nakikipaglaban. Sinagot siya ni Pedro na ginagawa daw ito ang best niya palagi pero hindi naniwala si Yuna. Hindi katulad ng dalawa, hindi daw ito pinagpawisan. Ano daw ba ang rason bakit tinatago nito ang lakas niya? Iniwasan lang siya ni Pedro at umalis. Sa kabilang banda, sa isang bus terminal, may isang bus driver na mukhang masaya. May nag-rent ng bus niya at mukhang malaki-laki ang bayad dito. Dumating na ang tao na magre-rent ng bus niya at nagulat ang driver na wala itong kasama pero maraming dalang malalaking bag na kasya ang isang tao sa loob. Nang susubukan na ng driver na ipasok ang mga bag sa trunk ay pinigilan siya ng lalaki. Tinakat pa siya ng lalaki na kung gusto ba nito makipagpastahan kung ano ang laman ng bag. Umalis na ang bus karga-karga ang mga bag kasama ang wordong lalaki. Hindi tinanggap ng driver ang pastahan.
Pero sigurado ito na ang nakita niya ay hindi ordinaryo. Gumagalaw ang mga bag. Ano kaya ang sa loob nito? Balik sa paaralan. Tinatawag ng instructor ang buong class. May bagong quest at ito ay galing sa isa sa mga top sponsor ng Glory Group. Kung sino mang team ang mapagtagumpayan ng quest na ito ay magkakaroon ng rekomendasyon galing mismo sa Chairman AAT magiging opisyal na killer ng Glory Group. Sa isip ni Pedro ay ito na nga ang pagkakataon niya. Tinanong ng mga estudyante kung ano ang quest. Ang quest ay para sa pagligtas sa mga nakidnap na mga teenager. At isa sa mga nakidnap na teenager ay anak ng chairman na #1 sponsor ng Glory Group. Tinanong nila bakit hindi na lang tumawag ng pulis ang chairman. Ang sagot ng instructor ay dahil gusto ng chairman na gantihan kung sino man ang gumawa nito ay ubusin. Tinanong na ng instructor kung sino ang gusto mag-volunteer. Walang sino man ang nagtaas ng kamay. May pagdududa pa ang iba at ang iba ay takot. Pero ang dalawang kambal na nakalaban ni Pedro kanina ay biglang nag-volunteer. Nakita pala nila na nag-volunteer si Pedro at sumunod din si Yuna. Tinanong na nila sa instructor kung ano ang unang gagawin. At ang sagot nito ay ang maglaro. Pinapunta sila sa amusement park. At yun na nga ang nangyari. Nagpunta nga sila sa amusement park. At ang kambal ay hindi maitago ang pagkamangha nito. Minsan lang sila nakakakita nito at may sexy na babae sa harap nila na sumasayaw. Marami naman lumalapit kay Pedro na mga batang babae na nakikipagkilala. Habang ang iba ay busy sa pag-enjoy sa amusement park, si Yuna naman ay hindi mapakali kung bakit dito sila dinala. Naghahanap siya ng mga clue. Dito daw nakidnap ang anak ng chairman. Ang utos sa kanila ay secure ang anak ng chairman at ubusin ang mga kidnapper. Huling na nakita daw ang anak ni chairman sa lugar na tinatawag na Palon World. Mukhang ito ay isang fantasy world sa loob ng park. Inoobserbahan ni Yuna si Pedro at nakita niya na parang kalmado lang ito at alam na lahat na gagawin. Parang professional na nga ito. Sinabi ni Pedro na kailangan nila puntahan ang lugar na yon pero bago yon ay may kailangan silang gawin. Sinubukan ng grupo na sumakay sa isang Viking ride pero ito ay fully booked na. Naghanap pa si Yuna ng pwedeng masubukan at siniti siya ng kambal at sinabi na laro lang ang inaatupag nito kaya hindi siya bagay sa mga ganitong mission. Pero pagkalipas ng ilang sandali ay nauna pa ang kambal sa carousel at nag-enjoy. Nalilito ang mga bata sa mga ito. Ang kambal din ang nauna sa bump car, habang sila ni Pedro ay napunta sa shooting range gamit ang laruan na baril, kumpiyansa ang may-ari na hindi nila ito mapapatamba dahil nilagyan niya ng pampabigat ang mga target. Sinabi naman ni Yuna na hindi pa siya nakakagamit ng baril na laruan, at sa isang iglap lang ay naubos nila ang mga target at nakuha ang mga premyo. Hindi makapaniwala ang may-ari sa kanila. Nakita ni Pedro kung gaano ka-excited ang mga kasama nito. Naintindihan niya ito at alam niya na ngayon lang naranasan ng mga ito ang mag-enjoy. Galing sila sa honor orphanage at kailanman ay hindi na-enjoy ang pagkabata. Kaya gayon pa man ay hinahayaan niya lang ang mga ito mag-enjoy dahil hindi nila alam kung kailan ito magtatagal. Habang nagpapahinga ay nagbukas ng cellphone si Yuna. Nakita niya na detect nito ang AirPods ng anak ng chairman. Ibig sabihin ay malapit lang dito kung saan nawala ang anak ng chairman. Sinubukan niya itong hanapin at napunta siya sa isang CR na pambabae. Nagdadalawang isip pa siya kung tatawag ba ito ng backup o susubukan niya pumasok mag-isa. Napagdesisyonan niya na pumasok mag-isa. Wala namang kaduda-duda sa loob at isang babae lang na nag-aayos ng make-up ang nakita niya. Mukhang nanggagaling ang signal ng AirPod sa babae kaya nilapitan niya ito. Sinubukan niya na kausapin ito ng mahinahon pero dahil hindi siya sanay at hindi niya naitago ang pagka-killer niya ay maling aura ang napakita niya at natakot ang babae. Sumigaw ito bigla at pumasok ang boyfriend nito na napakalaki. Nagpapaliwanag si Yuna pero ayaw ito pakinggan at napagkamalan nito na magnanakaw. Sasampalin na sana ng malaking lalaki si Yuna nang nag-react ang katawan nito at muntik pang mapatay ang lalaki. Napigilan niya ang kanyang sarili at tinanong ang babae ng mahinahon kung saan ito nakuha ang AirPods. Dali-dali tumakbo si Yuna pabalik sa mga kasama nito at binalita na nakita niya ang AirPods ng bata. Sinabi ni Pedro na mukhang alam niya at pareho sila ng iniisip ni Yuna. Lugar na kung saan parang normal lang sumigaw ang mga bata kaya walang pumapansin dito. Ito ang haunted house. At ayun din sa app ay fully booked ito pero wala naman silang nakita na pumapasok dito.
Pumasok na nga ang mga ito sa haunted house at mukhang naging seryoso na sila. Sinabi ng kambal na kailangan nila mag-ingat at kailangan lang daw nila na sumunod sa mga ito pero kabaliktaran ang pinapakita ng mga ito. Ang isa ay nakahawak pa sa damit ni Yuna. Naobserbahan ni Pedro na kanina pa sila sa loob pero walang tao. Sinabihan niya ang grupo na maghanda, dahil ang kanilang misyon ay magsisimula na. Mukhang nag-aalala ang kambal at tinanong kung magiging okay lang ba sila. Sinabi ni Pedro na malapit na sila. Alam ni Pedro sa simula pa lang ay ang tunay nilang misyon ang magpa-kidnap. Kaya dinala sila sa amusement park para maglaro. Biglang nahimatay silang apat dahil sa gas na lumalabas sa loob ng haunted house. Nakita na lang ng isang kambal na may lumalapit na tao sa kanila. Sino kaya ito? Sa paaralan, makikitang nagmamadali ang instructor. Kailangan daw na tawagan ang mga bata at itigil ang misyon. Hindi ito isang ordinaryong misyon. Nalaman nito na ang utak sa kidnapping ay si Park Sang-do. Isa ito sa mga candidate para maging isang disciple. Ito ay pinalayas lamang ng Glory Group dahil sa hindi nila ito ma-control. Sinabi ng isang estudyante na magiging maayos pa rin ang lahat dahil nakapagsanay naman ang mga estudyante na ito. Pero hindi ito sinang-ayunan ng instructor dahil may ginawa ito sa kanyang nakaraan. Pinutol pala nito ang isang binti ng instructor kaya ganun na lang ang pag-aalala nito. Kailangan daw nila mailigtas ang mga ito. Tagumpay na nga na nakidnap ang apat na estudyante. Sinabi ng kidnapper na ang ginamit na pampatulog nito ay chloroform. Ang biktima nito ay nahihimatay pero kadalasan ay nakabukas ang bibig. Napansin nito na nakapikit ang bibig ni Yuna. Kinabahan si Yuna dahil mukhang nabisto siya ng kidnapper, unti-unting lumapit ang kidnapper sa kanya. Nang papalapit na ito kay Yuna ay biglang may tumawag sa telepono ni Yuna. Ito ang instructor. Kinuha ito ng kidnapper na si Park Sang-do at sinagot. Sinabihan ng instructor na huwag gagalawin ang mga bata ay kung hindi, siya daw mismo ang papatay sa kanya. Ginalit lang siya ni Park Sang-do. Sinabihan siya nito na ayaw ba nitong matulad sa kanya na pilay. Mahilig si Park Sang-do sa pakikipagpustahan at inalok niya ng pustahan ng instructor. Hulaan kung ilang binti ang mapaputol niya bago siya makarating dito. Kapag tama daw ito ay hindi niya gagalawin ang anak ng chairman. Takot na takot ang instructor, nanginginig ito sa takot. At bago matapos ang tawag ay sinabihan nito ang instructor na bilisan at baka mahooli na siya dahil magsisimula na siya sa pagputol sa mga ito. Sinusubukan naman na gisingin ni Yuna si Pedro pero nakabukas ang bibig nito at akala ni Yuna ay nakatulog nga ito. Sinubukan ni Yuna na kurutin sa mukha si Pedro gamit ang paa pero nagulat siya nang tinanong siya ni Pedro kung ano ang ginagawa nito. Sinabi ni Pedro na hindi siya nakatulog at alam niya na dapat nakabukas ang bibig para hindi mapaghalataan ng kidnapper. Sinusubukan ni Yuna tanggalin ang pagkakatali pero nahihirapan siya. Sinabihan niya din si Pedro na gawin ito pero kanina pa ito nagawa ni Pedro. Kanina pa lang habang lumalapit ang kidnapper kay Yuna ay handa na pala itong pigilan ni Pedro. Binalaan niya si Pedro na ang kidnapper ay dating miyembro ng Glory. Alam na ito ni Pedro at tinanong si Yuna kung mahilig ba itong makipagpustahan. Nalito si Yuna sa tanong na ito. Unang pinuntahan ng kidnapper ang kambal pero nakita niya na nakawala na ang mga ito. Ang kambal naman ay ina-underestimate ang kidnapper at para lang daw itong isang office worker. Ibalik na lang daw nito ang anak ng chairman para hindi na ito masaktan. Para sa isang estudyante, hindi daw maganda ang tono ng salita ng kambal at inalok sila ni Park Sang-do ng postahan. Pumayag naman ang mga ito, kailangan nila maglaban at kung matalo daw ang kambal ay puputulan niya ito ng mga binti. Sa kabilang banda ay dali-dali naman ang instructor na makapunta sa amusement park. Alam niya na kapag tinanggap ng mga estudyante ang postahan ay mapuputulan ang mga ito ng binti. Pero wala na itong magawa dahil nagsisimula na ang ayaw niya mangyari. Binigyan ni Park Sang-do ng isang malaking patalim ang kambal para patas daw ang laban. Na unang umatake ang isang kambal gamit ang malaking patalim. Ang pangalan ng maliit na kambal ay si Do Ko-hang. Mula sa ika-58 na henerasyon sa Honor Orphanage. Ang skill nito ay speed. Siya din ang number 1 knife fighter sa paaralan kaya kumpiyansa siya nang binigyan siya ng patalim ni Park Sang-do. Pero habang naglalaban ay may napapansin ito. Pareho lang ang gamit nilang patalim pero bakit siya lang ang nasusugatan sa laban nila? Napansin niya rin na walang edge ang patalim.
Mapurol ito, naabutan sila ni Pedro at Yuna pero sinabi nila na huwag makialam sa laban nila dahil kung hindi sila mananalo laban sa kidnapper ay hindi rin kaya ng mga ito ang manalo. Naalala ng kambal ang matinding training nila sa Honor Orphanage. Ito ang tinatawag na Hell Month. Ito ay isang buwan na kung saan sila ay maninirahan sa gubat na may mga mababangis na hayop. Walang supply na ibibigay sa kanila kundi isang baril na may laman na isang bala lamang. Wala nang iba. Bawat bata ay iba-iba ang ginawa sa baril. Ang ibang bata ay ginawa para mag-hunting ng pagkain. Ang iba ay ginawa para patayin ng kasama. At ang iba ay ginamit ito sa sarili. Hindi sumuko ang kambal na ito sa hamon. Nagamit lang nila ang kanilang bala sa pinakahuling sandali kung saan ay kailangan na at wala na silang ibang paraan. Pagkatapos ng Hell Month, sa 181 na estudyante, 2 lang sila ang nakaligtas. Pagdating nila sa orphanage ay nalaman nila ang isang record na wala pang nakakatalo. Isang bata na tinapos ang Hell Month na hindi gumamit ng baril at tanging mga kamay lang nito ang naging sandata. Walang iba kundi si Pedro, kaya ganun na lang ang pagkamangha nila kay Pedro. At sinusubukan nilang gayahin ito. Ang maging pinakamagaling, at para sa kambal, ang kidnapper na ito ay isang stepping stone lang sa kanila. Inatake ng kambal si Park Sang-do. Hinawakan ng malaking kambal si Sang-do at ang maliit naman na kambal ay umatake sa itaas. Sa hindi nila inaasahan ay sinanggalang ito ni Sang-do nang walang kahirap-hirap at balak pa nito na ang braso na lang ang putulin nito. Pinasa ng maliit na kambal ang patalim sa kapatid niya para isaksak ito kay Sang-do pero itay nabasag lamang. Wala silang magawa, ang tawag sa patalim na ito ay kukri, isang machete na galing sa Nepal. Ito ay walang matalim na edge. Mabigat ito. Buong buhay ni Sang-do ay ito ang ginagamit niya. Mas mabilis ito kaysa sa kutsilyo pero mas mabigat kaysa palakol. Ito ay isang murder weapon, inatake niya ang kambal at walang magawa ang mga ito. Bagsak silang dalawa, hindi papatayin ni Sang-do ang mga ito pero tuloy pa rin ang nasimulan niya. At ito ay putulin ng mga binti nito. Nang akma na niyang puputulan ng mga ito ay biglang sumabat si Pedro at inalok ito ng pustahan. Nagulat si Park Sang-do. Tumigil ito at napatingin kay Pedro, sinabi ni Pedro na daw doblehin nito ang pusta. 2 binti pati 2 braso nito ay isama na niya daw. Kahit pati leg niya, namangha si Sang-do sa kanya at pumayag ito, binigay ni Sang-do ang isang kukri kay Pedro. Gusto niya patas ang laban. Pero sa ikinagulat nila ay ang kinuha ni Pedro na sandata ay isang stainless tray. Manipis at may disenyo pa itong bulaklak. Ano kaya ang magagawa nito laban sa kukri ni Sang-do? Makarating kaya ang professor sa tamang oras? Pagkatapos nga na mapigilan ni Pedro si Sang-do na putulin ang mga binti ng mga kasama nito ay sila namang 2 ang maglalaban. Pinili ni Pedro na gamitin ang manipis na stainless tray na may disenyo pang bulaklak. Ano kaya ang magagawa nito sa kukri ni Sang-do? Tinawanan lang ito ni Sang-do. Matagal na daw nang huli pa siyang nakatawa ng ganito at napapaluha pa sa tawa. Pero hindi dahil bata ang kalaban niya ay di na niya ito siseryosohin. Bigla nitong inatake si Pedro. Nakailag naman ito at ginagamit panangga ang tray na kanyang sandata. Tinanong ni Sang-do kung hanggang kailan magtatagal ang gamit nitong sandata gayong sobrang nipis naman ito. Inatake ng sobrang lakas si Sang-do at mukhang na-corner na niya si Pedro. Ang instructor naman ay dali-daling nagmamaneho, nagmamasakali na maabutan niya ang mga estudyante niya. Naalaala niya ang nakaraan kung saan nagharap sila ni Sang-do sa isang kasino. Ito ay ang panahon na dapat huhulihin nila si Sang-do. Marami na daw masamang nangyayari sa organisasyon dahil sa kanya kaya dapat na siyang iligpit. Inatake na siya ng mga killer pero parang wala lang sa kanya. Kumpiyansa naman ng batang instructor na kahit anong galing ni Sang-do ay di nito kakayanin ang 5 tao. Pero sa hindi inaasahan ay nakita ng instructor kung gaano kagaling ito sa paghawak ng kukri. Walang nagawa ang 5 lalaki sa kanya. Nalagpasan na nito ang kakayahan ng isang tao. At sa pagkakataon din na yun naputulan siya ng isang binti. Habang inaatake na nga ni Sang-do si Pedro ay mukhang nahuli na niya ito. Nahati sa 2 ang sandata ni Pedro at mukhang tinamaan siya. Pero hindi, sinadya ito ni Pedro para mahati sa 2 ang kanyang sandata. Naging matalim ang mga edges nito. Napagtanto ni Yuna na hindi pala para gawing panangga ito. Ito pala ay para gawing matalim na blade. Napabilib din si Sang-do pero ang nasa isip niya ay galit na ito.
Sigurado siya na tinamaan niya si Pedro pero bakit parang hangin lang ito? Hindi niya daw alam kung saan natutunan ito ng bata pero tatapusin niya na ito. Tinapon ni Sangdo ang kanyang suit kay Pedro para harangin ang vision nito at biglang inatake ng maraming taga si Pedro. Akala ni Sangdo sa pagkakataon na yun ay tinamaan na niya si Pedro pero laking gulat niya na may biglang umatake sa likod niya. Kutsan lang pala ang nahiwa niya at hindi si Pedro. Muntik na mahiwa ang leg nito pero nakaiwas siya kaso lamang ay nasugatan ni Pedro ang kamay niya kaya hindi siya makapaniwala. Tinanong niya si Pedro kung estudyante nga ba lamang ito. Iniisip ni Sangdo na kahit matalim daw ang edges ng tray ay hindi naman ito kayang mahiwa ang damit at kaya itong i-block ng kukri. Napagtanto niya na leeg ang target ni Pedro. Nagpatuloy ang matinding laban at sobrang bilis ng mga ito. Walang magawa si Yuna kung hindi manood at obserbahan ang laban. Nakita niya na mas mabagal si Sangdo kaysa kay Pedro dahil mas mabigat ang sandata nito. Sa pakiramdam niya ay mananalo na si Pedro. Pero habang umaatake si Pedro ay bigla itong nasugatan sa mukha. Sa loob pala ng kukri ay may matalim na kutsilyo at mas magaan kaysa sa kukri. Ibig sabihin lang nito ay mas magiging mabilis na siya, muntik nang tamaan sa mata si Pedro pero nakailag ito. Naging mas mabilis si Sangdo ng 3 beses kaysa kanina. Pero habang umaatake si Sangdo ay napansin ni Yuna na mali ang paggamit nito. Dapat daw ay panang sasaksak ito at hindi ginagamit panghiwa. Bigla na lang tumigil sa pag-atake si Sangdo at nabitawan ang kutsilyo. Wala na palang lakas ang mga kamay nito. Sa simula pa lang ay hindi pala ang leeg ang target ni Pedro kundi ang kanyang mga nerves sa kamay. Lahat na nerve at muscles na responsable sa paghawak at paggalaw ng daliri at kamay ay pinutol ni Pedro. Sa simula pa lang ay wala siyang plano na patayin ni Sangdo. Hindi makapaniwala si Sangdo na natalo siya ng isang estudyante lamang. Hindi tao ang kalaban niya. Ilang tao na kaya ang tinalo nito? Mga tanong na tumatakbo sa isip ni Sangdo. Binalikan ni Pedro ang sinabi ni Sangdo kanina na hindi daw matatalo nito ang sandata niyang kukri gamit ang isang tray lamang, kaya sa pagkakataong ito, ay ipapakita ni Pedro paano talunin ng itlog ang bato. Pinulupot ni Pedro ang manipis na tray sa kanyang kamay at ginawa itong gloves. Habang nangyayari ito ay naaalala ni Sangdo ang kanyang pagkabata. Palagi siyang binubuli ng ibang kasama. Sinasabit sa puno ng pabaligtad hanggang sa ito ay maligo sa sariling ihi. Gusto niyang tapusin ang mga ito pero wala itong lakas at kakayahan. Wala siyang tiwala sa sarili niya. Hanggang sa ito ay nag-iba, ikinulong siya sa isang kwarto at planong ipalapa sa mga mababangis na aso. Inalok siya ng pustahan ng kasama. Nang marinig niya ang salitang pusta ay bumilis ang tibok ng puso niya at parang nag-iba ang estado ng pag-iisip niya. Na-e-excite ang katawan nito kapag nakikipagpustahan lalo na kapag buhay niya ang nakataya dito. Lalo siyang lumalakas, at doon nagsimula magbago ang kanyang pag-uugali. Ang pusta ay parang naging droga sa katawan niya. Nagiging masaya siya at wala pa siyang talo sa pustahan kapag buhay na ang nakataya. Pero nag-iba ito nang sinuntok na siya ni Pedro. Hindi rin makapaniwala si Yuna, akmang tatapusin na siya ni Pedro nang bigla siyang bumunot ng granada. Tinakat niya ang mga ito na pasasabugin ng mga bata. Pero walang pakialam si Pedro dito at biglang kinuha ang granada, nilagay sa bunganga ni Sangdo at tinanggal ang pin. Sinabi ni Pedro na ito ang tunay na pananakot. Sinuntok pa siya ni Pedro sa bodega at kung saan-saan. Hindi niya mabitawan ang granada dahil takot din itong sumabog. Nabugbog na nga ito ng tuluyan at mangiyak-ngiyak na. Binalik ni Pedro ang pin para daw tumigil na ito sa pag-iyak. Dahil hindi pa pala ito tapos. Bigla naman umapila si Sangdo at lumuhad kay Pedro, hinihingi nito na i-consider ang laban nila na patas. Nalito naman si Yuna at Pedro sa pinagsasabi ni Sangdo, ibibigay daw niya lahat ng mga bata at iisipin na lang na hindi sila naglaban. Bigla naman dumating ang instructor at nakita ang sitwasyon ni Sangdo. Hindi siya makapaniwala na ito ang kinakatakute noon na Sangdo. Kinuha ni Pedro ang kambal at pinakita sa instructor nila. At doon natapos ang incident na yon. Naligtas na nila ang mga bata kasama na ang anak ng chairman na top sponsor ng Glory Group. Nilagay naman nila sa loob ng sleeping bag si Sangdo. Hanggang sa sitwasyong ito ay isa lang ang hinihingi ni Sangdo, na sabihing patas lang ang laban nila. Dinala na ito sa Glory Headquarters. Sinabi ng instructor na tapos na daw ang masamang panaginip ng nakaraan niya.
Pero ang hindi lubos maintindihan ng instructor ay paano nagawang talunin ng mga bata si Sangdo. Maraming katanungan ito. Hindi anako ni Pedro ang pagtalo kay Sangdo at pinasa ang lahat na credit sa kambal. Pagkatapos ng incident ay ginawaran na nga ng license sa mga ito dahil napagtagumpayan nila ang mission. Isa na silang D-rank killer. Pinakamababa sa lahat. Pero isa na rin itong achievement dahil estudyante pa lamang sila at nakakuha na sila nito. Pinapante sila ng chairman sa opisina nito para bigyan ng pabuya. Napakaingay ng mga kambal at sinasabi na dapat rank A daw ang binigay sa kanila. Biglang bumukas ang elevator at may sumando sa kanila na malalaking babae. Natakot ang kambal at pinipilit na isara ang elevator, may babaeng maganda na dumating din, ito na pala ang sundo nila para magbigay sa kanila ng reward. Sinundan na nila ito, napakaganda ng lugar at mamahalin lahat ng gamit. Pinakain din sila ng masasarap na handa. Masaya ang mga ito, binigyan din sila ng mga bagong damit na sobrang ganda din para sa kanila. Pero ang main event ng reward nila ay ang pipili sila ng sandata na gagamitin nila. Mula sa patalim, baril, at iba pang armas ay kumpleto. Ang kumpanya ng chairman pala na sponsor ng Glory Group ay nakafocus sa mga armas at pagbebenta nito. Ayon naman sa kambal ay hindi sila gumagamit ng baril sa pakikipaglaban pero kabaligtaran naman nito ang kanilang aksyon. Kinuha nila ang lahat na pwede nilang makuha. Si Yuna naman ay nakatuon ng atensyon sa mga kutsilyo pero nagdadalawang isip ito kung tama ba na kutsilyo ang gagamitin niya dahil noon nakaraang mga laban ay wala itong nagawa. Habang si Pedro naman ay nakita na agad ang kanyang gusto. Walang iba kundi isang fountain pen lamang. Hindi makapaniwala ang babaeng attendant. Sa dinami-dami daw ng sandata ay ito pa ang nakita. Biglang may rumadyo sa attendant at mukhang ito ang president. Ito pala upang i-escort si Pedro papunta sa president. Gusto daw nito makita at makausap si Pedro. Habang nasa elevator ay sinabi ng attendant na magandang desisyon ang pagpili sa fountain pen na yon. At tinanong niya ito kung bakit ito ang napili. Sinabi ni Pedro na katulad daw ito sa ginagamit niya noong araw na galing sa lolo niya. Nagtaka ang babae dahil galing naman ito sa orphanage pero biglang iniba ni Pedro ang usapan at tinanong kung bakit siya gusto makita ng chairman. Sinabi ng babae na malalaman niya ito kapag nag-usap na sila, dumating na sila sa opisina ng president. Ang pangalan nito ay si Choi Yun-chang, president ng DAEHA Group, number 1 sponsor ng Glory at ang pinakamalaking military enterprise sa buong mundo. Matagal na niya daw gusto makita si Kim Sun-go. Kim Sun-go ang pangalan na ginagamit ni Pedro bilang estudyante. Kinamusta ng presidente si Pedro? Tinanong ni Pedro kung ano ang sadya nito at bakit siya lang ang gusto nitong makita at makausap. At sinabi ng president na may isang partikular na rason. Ito ay dahil kilala niya kung sino si Kim Sun-go. Ikinagulat ito ni Pedro. Ano kaya ang nalalaman ng president tungkol kay Pedro? Malalaman na ba ang kanyang sikreto? Ano kaya ang nalalaman ng president kay Kim Sun-go aka Pedro? Sinabi na nga ng president na kilala nito si Kim Sun-go. Nagulat si Pedro dahil baka malaman na ang kanyang sikreto. Biglang sinabi ni President Choi Yun-chang na kamukha nito si Pedro, ang number 1 disciple ng Glory Group. Nagulat si Pedro at napangiti na lang ito. Mukhang may naaalala siya. Noong Desyembre 24, 1978, sa Namsan, may isang lalaki na tino-torture. Tinatanong ito kung nasaan si Choi Yun-chang. Pero hindi pa rin ito nagsasalita kahit anong pasakit dito. Nagsalita ang lalaki, sinabi nito na ang tanging paraan lamang para maligtas si Choi Yun-chang ay ibigay sa Soviet Union ang missile na ginawa ng Estados Unidos at ng Korea. Dahil kapag hindi daw ito magawa, ay mamamatay ang anak na tagapagmana ng DH Group na si Choi Yun-chang. Pinapakalma ng mga tauhan niya ang president. Sinabi ng mga ito na nagpadala na daw ng Delta Forces para i-rescue ang anak nito at papunta na ito ng Moscow. Nang biglang may natanggap silang tawag galing sa Amerika, at may masamang balita. Ang Delta Forces ay bigo at napatumba sila ng mga Russian. Walang magawa ang presidente noon ng DH Group kung hindi pumunta sa lugar na yon. Hindi makapaniwala ang mga tao niya. Pupunta sila sa Honor Church, isang simbahan sa ilalim ng Glory Group. Pumunta sa confession room ang president at may pari na naghihintay sa kanya doon. Nagmamadaling nagpakilala agad ang president at halatang nagpapanik na ito.
Pinakalma siya ng pari at tinanong kung ano ang gusto nitong ikumpisal sa ganitong oras. Sinabi ng president na ang anak niya na si Yun Chang ay nakidnap ng mga Russians. Ang suporta na hinihingi ng simbahan ay ibibigay niya. Hindi lamang sa loob ng 10 taon, kundi sa loob ng 100 taon pa. Basta raw ay ipadala lang nito ang pinakamagaling na disciple para iligtas ang anak niya. Sinabi ng pari na walang alam ito sa pinagsasabi ng lalaki. Hindi niya daw naintindihan ito. Nangamba ang president at sinabi ulit na nakidnap nga ang anak niya. Sinagot siya ng pari na, huwag mag-alala. Dahil ang lahat na ito ay naaayon sa plano ng Diyos. Kailangan niya lang manalangin, nagagalit na ang presidente at sinasabi na higit pa sa panalangin ang kailangan niya. Paano pa daw niya nasasabi ito sa ganitong sitwasyon? Simple lang ang sagot ng pari. Ang missile ng Panginoon ay dumating na sa Moscow. At nandoon na pala ang pinakamatinik na disciple ng Honor Church. Si Pedro, mag-isang nilusob ang kuta ng kalaban. Pero nag-aalala pa rin ang presidente dahil mag-isa lang ito at napatumba ng kalaban ang 3 special forces ng Amerika. Tinanong niya ang pari kung ano ang magagawa ng mag-isang disciple. Simple lang ulit ang sagot ng pari sa kanya. Lahat, kahit mag-isa ay sapat na ito. Dahil ang kanyang anak, ang pinakamalakas. Napasok na ni Pedro ang tren kung saan nandoon ang mga Russians. Nagulat naman ang mga ito kung paano nakapasok ang isang kalaban. Nagsalita pa ng Russian ng kalaban at tinanong kung mag-isa lang ba ito. Sinagot naman ito ni Pedro ng Russian din at sinabing oo mag-isa lang ito. At bigla siyang binaril ni Pedro sa ulo. Nagbarilan na ang magkabilang grupo sa loob ng tren. Isa-isa silang pinabagsak ni Pedro at unti-unting umabante ito. Naubos ito ni Pedro at sinabing tama ang pagkakabilang niya. Sapat lamang ang bala niya sa bilang ng mga kalaban. May isa pa palang natira at ginawang hostage ang anak ng president. Sinabi ng Russian na narinig na niya ang kwento tungkol sa isang agent na tinatawag na Monster. Hindi niya inaakala na sobrang bata daw nito. Tinawag niya ito bilang Disciple Peter. Nagsalita si Pedro ng Korean at dalawa lang sila ng bata nagkaintindihan. Tinambrihan siya ni Pedro na yumuko ito, pagkabilang ng 3. Hindi sila maintindihan ng Russian kaya nainis ito. Nagsimula ng magbilang si Pedro, at pagkabilang nito ng 3 ay biglang binato ni Pedro ang barya na nasa kamay niya na nakaipit sa 2 daliri, sapul sa noo ang Russian. Nagsalita ng Russian si Pedro at sinabihan ang kalaban ng goodbye. Ang kalaban pala ni Pedro ay isang Lieutenant Major at First Chief Director ng KGB. Ang elite spy organization ng Soviet Union. Nagpasalamat ang batang Choi Yun Chang kay Pedro. Tinanong nito kung Korean ba ito at nagpasalamat ulit kay Pedro. Hindi niya daw ito makakalimutan, babayaran niya daw ito. Sinagot naman siya ni Pedro sabay tapik sa ulo na, hindi daw siya ang niligtas nito kung hindi ang future ng DH Group. Kung naintindihan niya daw ito ay tumayo na ito dahil malayo pa pabalik sa bahay nila. Ang batang niligtas pala ni Pedro noon ay ang president na kaharap niya ngayon. Biglang nagsalita ang president at binigkas ang pangalan na Pedro. Kinabahan ng ating bida pero mabuti na lang ay mali ang nasa isip ng president. Akala ng president na apo daw ito ni Pedro. Natanggal ang kaba sa dibdib ni Pedro at nasabi sa sarili na matagal na daw ito nang nakaramdam ng kaba. Pero napabilib si Pedro dahil ang batang lampa na niligtas niya noon ay isa ng kagalang-galang na tao. Tinanong ng president kung bakit fountain pen lang ang kinuha nito. At sagot naman ni Pedro ay sapat na ito. Hindi naman daw makakapayag ang president na ganito lang ang maibibigay niya sa apo nang nagligtas sa kanya. Sinabi niya din na noong mga panahon na aktibo pa ang lolo nito na si Pedro ay may ginamit ito para iligtas siya. Ito ang napakagandang motor na mas pinaganda pa nila, at ito daw ang pinakamataas na antas ng teknolohiya ng DH Group. St. Petrus version 4. Sobrang angas na motor na ito at mabilis din na umaabot sa 527 na kilometro per ora. May stealth features din ito kaya di madedetect ng radar at mga GPS. Nakita ito ng mga kambal at inalok na kung pwede bang ipalit ang baril na napili nila para makakuha ng motor. Tinanggihan lang sila, susubukan na nito ni Pedro at niyaya niya si Yuna na umangkas na. Bigla naman silang tinawagan ng instructor dahil gusto daw makita ito ng Glory Community ang mga bagong member nila. Sila ay naging official killer dahil sa special employment. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng 4 na taon na nangyari ito kaya gusto silang makilala ng community.
Umalis na nga ang mga ito. Habang nakamotor si Pedro ay nakascooter naman ang kambal. Dumating na nga sila sa Honor Church. Excited ang kambal at pumuporma talaga ang mga ito. Confident pa ang mga ito at sinabi na parang S-rank na rin daw ang tingin sa kanila dahil natalo nila si Sangdo. Tinanong naman ni Pedro si Yuna kung handa na ito. Naisip din niya kung magiging maayos lang ba sila dahil masyadong excited ang dalawa. Pagpasok nila ay namangha sila sa ganda nito at napakabanal ng lugar. Dito rin natatanggap ng mga killer ang kanilang revelations, ito ang tawag sa mga mission nila. Nakabase daw ito sa rank ng killer. Nakapaloob ito sa Ostya, sinubukan din ng kambal kumuha dito, nagulat sila sa nakuha nila at nakapaloob dito ang katagang, fight. Nilapitan sila ng pari at sinabihan na hindi pa sila nagbibigay kaagad ng mga misyon sa baguhan, nainis naman ang kambal at sinabing hindi ba sila nito nakikilala. Sinabi ng pari na sa mga baguhan na tulad nila, holy blood muna ang binibigay nila. Mukhang nasarapan sa amoy ang kambal at sinabing mukhang masarap ito. Nang biglang binuhos ito ng pari sa isang kambal. Nagulat sila, tinanong ng pari kung masarap daw ba ito? Matagal na nila daw hinihintay itong mga hampas lupang D-ranks. Nagalit ang kambal at kinagat ang Ostya, nagkahamunan na nga ito ng laban. Nakataya ang mga ranks ng nila. Patuloy pa rin silang kinukutya ng mga B-ranks na killer sa loob ng simbahan. Kumpiyansa naman ang kambal at biglang umatake. Sila daw nag-Doko brothers at sila daw ay magiging S-rank. Patuloy na naglaban ang mga ito, sinabi ng kambal na seryosohin na nila ang laban. Pati si Yuna ay di makapaniwala na parang naging malakas nga ang kambal. Nahuli ng isa ang mga paa ng pari at ang isa naman ay handa ng umatake. Pero nagulat sila nang nablock ito ng pari gamit ang isang staff, natusok ang kamay ng malaking kambal at tumulo ang dugo sa mukha ng isa. At dito na simulang binugbog ang kambal. Wala silang magawa, amateur nga ang tingin sa kanila. Pipigilan sila ni Yuna sana pero biglang may umakbay sa kanila ni Pedro. Ito ay si Director Jiang, na B-rank at may mga peklat ito sa mukha. Sinabihan niya si Yuna at Pedro, na ito ang tunay na mundo. Ang kalaban daw ng kambal ay isang B-rank at binuhos daw nito ang lahat para sa rank niya. Hindi daw basta-basta ang makakarating sa S-rank, at mga espesyal na tao lamang ang nakakagawa nito. Mayroong 336 na D-rank members. Sila ang ginagamit para sa ordinaryong target. Ang C-rank naman ay merong 200 na members. Para naman ito sa mga gangster. B-rank naman ay mayroon lamang 100 bilang. Sila naman ay ginagamit sa mission na killer din ang kalaban. Sa A-rank naman ay nagkakaroon lang sila ng 36 na bilang. Sila naman ang gumagawa ng assassination sa matataas na opisyal o mga national level na mission. Hanggat killer ka ay hahawak ka ng sandata hanggang sa pumanaw ka. Kaya para maging isang high-rank kang killer ay kailangan mo ibuhos ang buong lakas at tiyaga mo sa pakikipaglaban. Pero ang mga ito ay hindi sapat para maka-rating sa S-rank. Ang mga nakaabot sa S-rank ay tinatawag na 12 disciples. Tinanong ng pari ang isang kambal kung gusto ba talaga nito maging disciple. At sinabi nito na kung gusto niya talaga, ay kailangan niya ipanganak pang muli. Patuloy silang binugbog at pinagtawanan. Pipigilan sila sana ni Yuna pero nandoon muli si Director Jiang at pinaalala kay Yuna na magpakabait ito at magpasalamat na dahil nakarating pa ito ng D-rank. Wala naman daw itong kakayahan at utusan lamang ni Octopus dati. Pero biglang pinigilan ito ni Pedro. Hinawakan niya sa kamay si Director Jiang. Huwag na daw nitong palalin pa. Sobrang higpit ng hawak ni Pedro sa braso nito. Tinanong nito si Pedro kung gusto ba nitong makipag-away. Pero naalala ni Pedro ang bili ng bulag na babae na huwag masyado magpasikat at baka mabuking ang mga plano nito. Kaya nagpigil si Pedro at tinanggap ang sample ni Director Jiang. Kinutya pa nila ito at sinabing parang gigolo si Pedro. Sinabi ni Pedro na tatanggapin niya lahat ng sampal at suntok basta hayaan daw nito na dalhin sa ospital ang kambal. Hindi daw nito malilimutan ang aral na tinuro sa kanila ngayong araw, kaya hayaan niya daw ito na dalhin sa ospital. Nawalan ng gana si Director Jiang at sinabing isuko na lang ang kanilang mga killer license. Balikan na lang daw nila ito kapag malakas na sila. At yun nga ang nangyari. Lamabasa sa simbahan ang mga ito na diskumpyado. Mangiyak-ngiyak ang kambal lalo na ang maliit dahil wala siyang nagawa. Nawala pa nila ang kanilang license kaya pagagalitan daw sila ng instructor.
Humingi ito ng payumanhin dahil hindi ito naprotektahan si Pedro at Yuna. Pero naintindihan ito ni Pedro at niyaya lang ito na kumain. Habang nagmam-autor ay nagtanong si Yuna kay Pedro, paano daw ba ito magiging malakas? Sinagot lang siya ni Pedro na huwag magtanong ng walang kwentang bagay at bakit pa daw nito gugustuhin na lumakas. Gusto lang daw malaman ni Yuna. Kinumusta niya din si Pedro kung ayos lang daw ba ito, dahil nakuha ang kanilang license. Sabi ni Pedro ay ito talaga ang nangyayari kapag mahina sila. Wala silang magagawa, napahawak na lang ng mahigpit si Yuna kay Pedro. At naiinis. Pagsapit ng gabi sa Honor Church ay nag-uusap ang mga B-rank killer tungkol sa nangyari sa simbahan kanina. Pinagtatawanan nila ang mga ito. Nagbago ang ekspresyon nagmukha nila nang may nakita itong tao na nagdadasal sa loob. Ito ay si Pedro lang pala. At tinawanan lang nila. Bumalik daw ito para masampal ulit. Pero hindi sila pinapansin nito. Pero biglang nagsalita si Pedro. Tinanong nito kung kailangan pa ba umabot sa ganoon ang sitwasyon kanina na pinahiya ang mga kasama niya. Sa itong pagkakataon ay ipapakita daw, at ituturo ni Pedro sa kanila. Ang hindi pa nila nakikita, at hindi na nila makikita pang muli. Ito ay ang kakayahan ng tunay na S-rank disciple. Ano kaya ang gagawin ni Pedro sa mga ito? Nalito sila sa sinabi ni Pedro. Ipapakita daw kasi nito ang lakas ng isang disciple sa kanila. Hindi naman mapigilan tumawa ng isang killer. 14 na taon na niya itong ginagawa at hindi niya pa siya nakakakita ng disciple. Hindi daw alam nito ang tunay na nangyayari sa mundo. Sinabihan niya si Director Jiang na tapusin na nila ito. Pero hindi sumasagot si Director Jiang. Inoobserbahan ni Director Jiang si Pedro. Isa pa lang itong estudyante at D-rank lang. Hindi niya nga ito kilala sa community at kanina niya lang nakita. Maraming openings na pwedeng atakihin ito. Wala din siyang armas na dala. Rosary lamang ang hawak nito at hindi man ito ma-consider na sandata. Pero ang mga mata nito ay hindi mata ng isang D-ranker na killer. Sinigawan siya ulit ng kasama niya at biglang natauhan si Director Jiang. Sinabihan pa siya na parang natatakot ito sa bata. Inisip niya na lang na ito ay mata lamang ng mapusok na bata at walang alam sa mundo. Sinabi ni Director Jiang na meron silang unspoken rule sa organization. Ito ay kapag may mas mababang rank na nagrebelde sa mga higher rank ay pwede nila itong i-execute. Biglang binato ni Director Jiang ang Bible sa kay Pedro. Sinangga ito ni Pedro, pero biglang inatake ito ni Director Jiang sa tagiliran. Napayuko si Pedro at ang tunay pala na target nito ay ang mga mata ni Pedro. Nang akma na niyang tutusukan ang mga mata nito ay biglang naputol ang kanyang mga kamay. Nagulat siya, ang rosary pala ay hindi ordinaryo. Ito ay gawa sa napakatibay na wire at kayang pumutol ng mga matitigas na bagay. Tulala pa rin si Director Jiang. Nakikita niya na lang na nawawasak na ang mga bagay sa paligid niya sa hagupit ng rosary. At sumunod ay ulo na niya ang lumipad. Pero, ito pala ay imagination niya lamang. Sinigawan siya ulit ng kasama niya para matauhan. At tapusin na daw ang bata sa harap nila. Takot na takot siya, hindi niya kayang gawin, dahil natalo na siya ng 1,000 beses. Mayroon daw siyang natatunan sa mga hindi mabilang na karanasan niya sa pakikipaglaban. Ito ay kaya niyang maramdaman kung matatalo siya sa kalaban na nasa harap niya kahit bago pa magsimula ang laban. Pero sa pagkakataon na ito ay iba ang naramdaman niya. Nasa ibang level ang bata na nasa harap niya. Lumalapit na si Pedro sa kanya at kinakabahan na siya. Naaalala niya na sinampal at pinahiya niya ito kanina. Bigla siyang himungi ng tawag kay Pedro. Inaamin niya ang pagkakamali. Bigla lang siyang tinapak ni Pedro sa pisngi. Sinabi ni Pedro na ang kakayahan na makasense ng kamatayan ay isang napakahalagang kaalaman para sa isang killer. At dahil naramdaman ito ng senior niya, isa na raw itong magandang aral sa araw na yon. Napaluhod na lang si Director Jiang. Hindi makapaniwala ang kasama nito sa nangyari at walang kaalam-alam. Gusto pa rin itong tapusin ang bata pero pinigilan siya ni Director Jiang. Kung gusto pa daw nito mabuhay ay tumahimik na lang ito. Bigla naman dumating ang bulag na babae. Jiwan pala ang pangalan nito. Mas bet ko siya kaysa kay Yuna. Nag-aalala siya kay Pedro. Siyempre kasama nito ang kanyang aso. Nag-aalala ito na baka malaman ang sikreto ni Pedro at mapahamak ito. Hindi rin daw ito ipagsasabi ni Director Jiang dahil siya lang ang mapapahiya dito.
Natalo siya ng isang D-ranker na hindi man lang ni isa nagbitaw ng suntok. Nainis naman ito kay Pedro dahil nag-aalala lang ito sa wala. Umalis na nga si Pedro pabalik sa paaralan. Nang nalaman ng instructor na nawala nila ang kanilang license ay sobrang nagalit nga ito. Hindi sinabi ng kambal na kinuha ito sa kanila dahil natalo sila sa laban. Sinabi lang nila na nawala nila ito dahil ayaw nilang mapahiya. Bigla naman dumating si Director Jiang at pumunta sa kambal. Natakot naman ang mga ito at akala nila ay maglalaban sila ulit. Binalik lang sa kanila ni Director Jiang ang mga license na kinuha nito. Sinabi ng kambal na ligtas na sila at nagpasalamat sa kay Director Jiang. Sinabi nila na akala nila ay walang kwentang tao ito pero mabuti naman pala. Nainis si Director Jiang sa kanilang sinasabi at sinabi kung gusto na ba nila mamatay. Napatingin na lang ito sa bintana at nakita niya si Kim Sun-go. Sa isip niya ay nakakatakot ang tindig ng batang ito at umalis na lang. Nagpasalamat muli ang kambal dito at sinabi sa mga ito na huwag itong tawaging hang dahil hindi naman ito gangster. Kinuha na ni Pedro ang license ni Yuna para ibalik sa kanya. Hinanap niya ito, makikita na nag-training si Yuna. Naaalala niya na walang siyang magawa sa lahat ng mga laban. Pakiramdam niya sa sarili niya ay wala siyang kwenta. Nakita ito ni Pedro. Tinanong ni Pedro kung sino ang walang kwenta na sinasabi ni Yuna. Sabay abot sa license nito. Hindi naman ito tinanggap ng dalaga dahil wala daw siya karapatan dito. Tinanong ni Pedro kung tungkol ba ito sa nakakabatang kapatid niya na lalaki. Tinatawag niya ang sarili na walang kwenta pero ginagawa daw nito lahat para maging killer kahit hindi naman siya bagay dito. Nagalit si Yuna at hinawakan si Pedro sa damit nito. Kung makapagsalita daw si Pedro ay parang alam nito ang lahat, kaya sinabi ni Pedro na tama si Yuna at wala nga daw itong alam sa buhay niya. Pero isa lang ang alam niya na sigurado at ito ay ang lalaking kapatid niya ay hindi niya biological brother. Kaya tinanong ni Pedro kung ano ba ang tunay na nangyari sa kapatid nito. Sa orphanage ay may batang lalaki na palagi nakabuntot kay Yuna. Sinasabi nito kay Yuna na pamilya sila at gusto nito makipaglaro. Palagi siyang iniiwasan ni Yuna at sinasabi na hindi sila magkadugo, hindi daw alam ni Yuna ang pamilya dahil hindi naman ito naranasan magkaroon. Bata pa lamang ito ay iniwan na sa locker sa isang subway station. Mamamatay na lamang daw sana siya doon pero naligtas ito at binigay sa orphanage. Wala daw ito intensyon o lakas ng loob na magkaroon nito. Dahil natatakot siya na pag nagkaroon siya nito ay iiwan lamang siyang muli. Ang mapag-isa araw-araw ay ang akala niya magpapaligaya sa kanya. Sa isang hindi inaasahan na pangyayari ay nabaril si Yuna habang nasa mission. Maraming dugo ang nawawala sa kanya, wala na ring dugo ang hospital kaya ang plano ng mga doktor sa kanya ay pabayaan na lang ito mamatay dahil pwede naman nila itong itapon na lang. Pero ayaw pa sana mamatay ni Yuna. Nakita niya ang kapatid niya na umalis. At sinabi sa sarili na mas mabuting mamatay na nga lang siya. Isang araw ay nagising si Yuna. Nalito ito dahil akal niya ay mamamatay na siya sa araw na yon. Sinabi ng doktor na may milagrong nangyari. Hinanap ni Yuna ang batang lalaki. Lee Yujan ang pangalan nito, pero nawala ito na parang bula. May ginawa pala ito na hindi inaasahan ni Yuna. Tiniglan daw ito ng mga instructor pero matigas ang ulo ni Yujan. Si Yujan pala ang nag-donate ng dugo kay Yuna. At dahil doon ay nanghina ang katawan nito. Hindi na kayanan ng maraming dugo na nawala sa kanya at naapektuhan ang kalusugan nito. Nakarete na lang ito sa hospital. Narinig ni Yuna na mahal at magastos ang pagpapagamot sa kapatid nito kaya balak na lang ito pabayaan ng mga doktor pero pinigilan ito ni Yuna. Gagawa daw ito ng paraan para mabayaran lahat ng gastusin. Wala daw siyang pakialam kung hindi niya ito tunay na kapatid o kadugo. Gagawin niya ang lahat mailigtas lang ito. Humingi naman ng tawad si Pedro dahil nakialam daw ito masyado. Aalis na daw ito para hindi makaistorbo sa training niya. Tinawag siya ni Yuna at sinabi na siya raw ang pinakamalakas at pinakamagaling na nakita niya. Hinawakan ni Yuna ang damit niya at nakiusap kung pwede ba siya nitong tulungan para lumakas. Nagmakaawa ito kay Kim Sun-go. Biglang napag-isip ni Yuna ang pinagsasabi nito at nakaramdam ng hiya. Pinakalma niya ang sarili at sinabi kay Pedro na gusto nito maging teacher niya. Tinanong ni Pedro kung ganito daw ba talaga humingi ng pabor ang dalaga at parang siya pa ang galit. Tumalikod na lang si Yuna at inakala na ayaw ni Pedro.
Biglang sinabi ni Pedro na tatanggapin niya ang alok nito na maging teacher. Natuwa si Yuna at excited ito na turuan ni Pedro. Inisa-isa ni Pedro ang kahinaan nito at nawawala na ng kumpiyansa si Yuna. Wala daw espesyal sa physical na katangian si Yuna pagdating sa laban pero ang nangingibabaw sa kanya ay ang kanyang mga mata. Meron daw itong mata ng isang killer. Simula pa daw sa laban kay Octopus hanggang sa mga mission na na-experience nila, ay hindi kailanman nawala sa laban ang mga mata ni Yuna at parati itong nag-oobserba. Parang inaabsorb lahat na nakikitang mga techniques nito. Nahiya naman si Yuna sa pagpuri ni Pedro sa kanya. Sinabi ni Pedro na may sandata na nababagay sa kanya. Kapag ginamit niya ito ay tiyak magiging mas effective ito sa kanya. Binigay ito ni Pedro sa kay Yuna. Ano kaya ito? Kinaumagan sa paaralan ay natanggap na ng mga bata ang kanilang allowance na 1 million won per week. Masaya ang mga kambal sa natanggap nila. Iniisip nila na mas malaki ang kikitain nila kapag naging disciple na sila. Sa isip ni Pedro ay wala naman pakialam ang mga disciple sa ganitong pera dahil lahat naman ay makukuha ng mga ito. Hinanap ni Pedro si Yuna at sabi ng kambal ay baka pumunta daw ito sa part-time jobs niya. Maraming part-time job si Yuna at isa na doon ang pagsama niya kay Octopus noon, ngayon ay tagalinis siya ng mga iniwang bakas ng killer. Hindi alam ng mga kambal kung bakit niya pa ito ginagawa. Meron naman daw itong allowance kada linggo at libre naman ang pagkain sa cafeteria. Binibigyan pa ng mga kung ano-anong advice ng kambal si Kim Sun-go kung paano gastusin ang pera, pero di sila pinapansin nito. Alam ni Sun-go na para ito sa kapatid ni Yuna. Nakatanggap ang kambal ng mensahe kay Yuna at sinabi nito na dalhin ang kanyang scarf. Nalito naman ang kambal dahil sobrang init ngayon. At yun pala ay dahil pupunta sila ng ice plant. Sobrang nilamag ang mga kambal. Mag-training dito si Yuna at ang kambal naman ay naging interesado at sinimulan suntukin ang mga blok ng yelo. Pero sinabi ni Yuna na tama nga daw at babasagin nila itong mga yelo pero hindi gamit ang kanyang kamay. Kinuha niya ang binigay na weapon ni Pedro sa kanya. Ito pala ay rope dart. Noong una ay hindi rin sigurado si Yuna sa sandatang ito pero pinaliwanag ito ni Pedro sa kanya. Ang rope dart daw ay traditional na sandata ng mga wushu practitioner. Ang lakas daw ay proportional sa bilis nito. Hindi daw malalaman ng kalaban kung saan manggagaling ang atake gamit ito. Pero pinagtawanan lang ito ng kambal at sinabi na mabuti pa na baril ang gamitin kaysa dito. Malakas daw ito at nabasag ang isang bloke ng yelo pero mas maganda pa rin daw ang baril. One shot, one kill. Tama daw, pero kung 5 ang kalaban nito ay 5 bala din ang kailangan. Samantalang ang rope dart ay iba, kaya nito ang one shot, all kill. Nagulat ang kambal sa ginawa ni Yuna. Mukhang nagustuhan ito ng kambal at hinanap sa online shop kung meron daw ba nito. Pagkatapos ng training ay tinanong ng may-ari si Yuna kung kumusta ang training nito. Inalok ni Yuna na siya na ang maglilinis dito pero tinanggihan ito ng may-ari at sinabi na siya na ang bahala dito. Minsan lang daw siya makakita ng baguhan na kayang basagin ang lahat na yelo dito. Babayaran na siya sana ni Yuna pero biglang sinabi ng may-ari na binayaran na ng kaibigan nito ang lahat. Binigay ng kaibigan niya ang 1 million won na allowance niya sa isang linggo. Binilin din ni Pedro ang gamot para sa sugat sa kamay nito at sinabi na kakailanganin niya daw ito. Hindi alam ni Yuna kung ano ang sasabihin kay Pedro at nahihiya pa ito. Tinawagan niya si Pedro pero dahil hindi niya alam ang sasabihin ay tinanong niya lang ito kung ano ang pananghalian sa cafeteria. Nang magpapaalam na si Yuna ay binati siya ni Pedro. Meron na siyang tunay na sandata na nababagay sa kanya, makikita naman na sinusubukan din ito ng kambal. Pinag-aralan pala ni Pedro ang profile ni Yuna. Sinabi nito na hindi lang alam ni Yuna, na matagal na nitong hawak ang tunay na sandata niya at hindi niya lang napapansin. Sa kabilang dako naman ay makikita na may isang lalaki na nagwawala. Ito ay si Park Sang-do. May mga guhit ang katawan nito at dinumero. Wala man lang makalapit sa kanya dahil alam naman natin na sobrang lakas nito. Nagkataon lang na si Pedro ang nakalaban niya. Pero tumigil ang lahat nang may dumating na isang misteryosong tao. Sinabi ng lalaking ito na kahit si Ranker o B-Ranker ay di kayang patayin si Sang-do. Pero iba na ang usapan kapag disciple na ang nagpakita. Nagbigay galang naman ang mga tao dito at napatigil si Sang-do. Nabitawan nito ang kukri sa takot. Niyaya siya ng lalaki na makipagpusta, kung kaya ba nito natalunin ang isang disciple.
Ang misteryosong lalaki pala na ito ay isang disciple. Disciple Nathaniel. Ano kaya ang mangyayari kay Sangdo? Sa mga sumunod na araw naman ay pumunta sa hospital ang grupo ni Kim Sun-go aka Pedro. May nakitang bata ang kambal na ayaw magpaturok ng karayom dahil natakot ito. Sinabi naman ng kambal na mahina talaga ang mga bata at kailangan mag-mature ang mga ito. Pero nang sila na ang tuturukan ay kita sa kanilang mukha ang takot sa karayom. Ito pala ay requirements para sa mga bagong killer. Kailangan nila dumaan sa mga medical examination. Muntik pa magkamali si Pedro sa pagsabi sa taon ng kanyang kapanganakan. Wala namang problema si Pedro sa ibang test pero ang pinaka-inaalala niya ay ang pagkuha ng dugo. Ang dahilan daw ay ginagamit ito pang tali ng Glory Group sa mga tao nito. Kinukuha nila ang DNA at iba pang biological information para kahit saan man mapunta ang killer ay makikita at mahahabol nila ito. Konting panahon lang daw ang kailangan ng mga ito bago nila malaman na si Pedro at Kim Sun-go ay iisa. Pumunta si Pedro kay Ji-won at sinabi dito na nakuha na ang blood sample niya. Nagalit naman ito kay Pedro dahil ito daw ang ikakamatay niya. Una daw ay nakipaglaban ito sa mga B-ranker at ngayon naman ay nagpakuha ito ng dugo. Parang ina-advertise talaga nito na siya si Pedro. Bigla naman nagkaroon ng idea si Pedro nang marinig ang salitang advertise galing sa bibig ni Ji-won. Alam niya na daw paano malinlang ang paghahanap ng mga ito sa kanya. Puno ng kumpiyansa na sinabi ni Pedro na bobombahin daw nito ang ospital, nagalit ulit si Ji-won dahil kung ano-ano ang iniisip ng matandang ito. Ang hospital pala na ito ay pinaka-pinapahalagahan ng Glory Group. Ito daw ang isa sa pinakamalaking ospital sa Korea at pinapatakbo ng mga killer para sa killer. Ginagamit ito para sa mga activity ng organization. Nasa data center ng ospital ang DNA records ni Pedro kaya wala itong magagawa kung hindi bombahin ito. Hindi na daw aapela si Ji-won sa desisyon ng matandang pero tinanong niya kung alam daw ba nito kung sino ang tagapamahala ngayon sa ospital. Walang iba kung hindi si Disciple Nathaniel. Hindi na daw ito tao kung umasta. Is daw itong doktor. Isa siya sa pinakamagaling na doktor sa bansa pero bigla itong nawala pagkatapos ng isang medical accident. Nagtago ito at napunta sa Brazil. Doon sa Brazil ay ang simulang magpakilala si Nathaniel. Isang araw habang may nagpapatrol na pulis ay may nakita itong nakasampaay sa harap ng police station. Akala niya ay prank lang ito ng mga walang magawa. Nang nilapitan niya ay nagulat siya at biglang nabangga ang minamanehong kotse. Ang nakasampay pala ay mga katawan ng mga membro ng pinakasikat na mga gang sa De Janeiro. At dahil nagtuturoan na ang mga gang kung sino ang may gawa, ay nagsimula ito magtipon sa isang lugar para maglaban. Ito naman ay nakitang pagkakataon ng pulis para mahuli ang mga gang. Nagkaroon ng mission na kung tawagin ay Guerra au Crime. Ang goal ng mission na ito ay ubusin ang mga gang ng De Janeiro. Pero nang lulusab na ang mga pulis sa kuta ng mga gang ay nagulat sila. Wala ng mga tao pero amoy pulver ang lugar na parang nagkaputukan. Maraming dugo at baluktot na ang mga baril. Ang ibang mga baril naman ay nakatusok sa pader. Hindi na ito laban ng ordinaryong tao. Halimaw na siguro ang may gawa nito. Habang naglalakad sa loob ang mga pulis ay biglang may dumukot sa isa. Bigla itong nawala at naiwan na lang ang isang bote nito. Biglang may taong nagsasalita, naghahanap ng mas malakas na kalaban. Ang mga katawan pala ay nakasabit sa kisame. Hindi alam ng pulis paano ginawa ito. Pinagbabaril ng mga pulis ang tao na ito pero sa araw din na ayon, walang may alam sa detalyadong pangyayari. Ang mga leader ng gang at ang pinakamagaling na mga pulis ay namatay sa lugar na iyon. Ito na lamang ang mga impormasyon na maibibigay ni Ji-won kay Pedro dahil ito ay mahirap makuha. Tinanong ni Pedro kung kaya ba talaga ng ordinaryong tao na baliin ang mga baril. Sinagot naman ni Ji-won na reliable ang mga source niya. Kaya sinabi ni Ji-won na delikado ang gagawin ni Pedro na pagbomba sa ospital dahil nandoon sa loob si Nathaniel. Mas mabuti pa na maghanap na lang sila ng ibang paraan. Nagpasalamat naman si Pedro dahil malaking tulong ang mga impormasyon na ito kaya nakaisip na siya ng paraan paano kakalabanin si Nathaniel. Hindi naman makapaniwala si Ji-won dahil gagawin pa rin talaga ito ni Pedro. Sinabihan niya na lang si Pedro na huwag mamatay, humingi naman ng pabor si Pedro kay Ji-won at may gagawin daw itong importante. Ano kaya ang gagawin ni Pedro kay Ji-won?
Sa labas naman ay makikita ang mga billboard at signages na nagbago ng display. Nakasulat dito na sa ika-24 ng Agosto, ay dadalawin ni Pedro si Dr. Nathaniel. Hinak pala ng mga tao ni G1 ang mga display ng Glory Group para iparating ang mensahe ni Pedro. Nangamba naman ang tauhan ni G1 na baka mapahamak sila sa ginagawa nito para sa isang 19 anyos na bata. Sinabi ni G1 na posible na mapahamak na sila pero isa lang ang pinanghahawakan nito. Sa loob ng 50 taon na pagtatrabaho, ang lahat na misyon na plinano ni Pedro, lahat na ito ay matagumpay. Sa loob ng hospital ay lumaganap na nga ang balita at pinaghahandaan na ito ng mga killer. Kahit D-ranks ay nakadeploy din pero para lamang magbantay at hindi makipaglaban dahil wala daw ito magagawa sa kay Pedro. Ang mga A-rank at B-rank killer sa ibang bansa ay dumating din. Nag-uusap ang mga killer na ito. Minsan lang nila makikita ang mga disciple at nagkataon pa na maglalaban ang mga ito. Minsan sa buhay lang nila makikita na maglalaban ang dalawang disciple. Inaalam nila kung sino kaya ang mananalo sa laban ng dalawa. Ang iba naman ay kumpiyansa na si Nathaniel ang mananalo. Matanda na si Pedro at may sakit pa. Sumabat naman ang kambal na si Pedro ang mananalo. Hinayaan lang sila ng mga killer dahil baguhan lang daw ang mga ito. At isa pa, hindi daw makakalabas ng buhay si Pedro dahil laganap na ang mukha nito at makikilala nila ito agad. Baka nga hindi na daw ito pumunta. Habang nag-uusap ang mga ito ay nakikinig lang si Kim Sun-go. Hindi nila alam na sa paligid lang pala ang tunay na Pedro. Binalaan ng management ang mga low-class killer na huwag makipaglaban kay Pedro at subukan lang nila ito na barilin ng tranquilizer. Hindi nila kaya harap-harapan labanan si Pedro. Ipagbigay alam na lang nila sa mga A-rank gamit ang alarm, ngumiti lang si Pedro sa pinagagawa ng mga ito. Nagsimula na ang lahat sa paghahanda. Nagsimula na rin gumalaw si Kim Sun-go. Mahuhuli kaya nila si Pedro? Alamin po natin ito sa susunod na kabanata. Maraming salamat po mga ka-recap sa panunood. Huwag po nating kalimutan na i-like ang videos at mag-subscribe po sa ating channel. See you soon. Bye!